Good day, ma'am. Today I am going to discuss the account receivable management. But first, I am going to discuss what is the definition of account receivable. So, account receivable, these are the money that the customers owe in a business. The goods and the services they already received, but the payment of the customer is not yet received by the business or the company. Account receivable is very important because it directly affects the company's cash flow and overall financial health. When the customers pay on time, the company or the business have more cash available to pay for the expenses like their supplies, their bills. Managing account receivable will help a business to stay liquid, means it has enough cash or money to meet its short-term needs. It also helps to build relationship with the customer because clear communication and fair payment terms make both sides happy. Now I am going to discuss why are accounts receivable important. Strategic account receivable management drives several business outcomes. It has six outcomes: the cash optimization, financial health metrics, customers relationship management, operational excellence, access to capital, and stakeholder confidence. So first is the cash flow optimization. So ang cash flow optimization is money siya ang ga-manage sa money properly. Kay para ang business dili siya magka-run out of cash. Kaning cash flow optimization is when company knows when customers will pay. Tapos, if makabayad na tong customers, ang kwarta is ilahan ang ginabudget. Ginagamit na nila to pay, to buy supplier, to pay their bills, and to invest. So that is the cash flow optimization. Second one is the financial health metrics or the days sales outstanding. So, financial health metrics is this is the tool na ginagamit sa business para i-check ang ilahang money. If okay lang ba ang ilahang money? Well, ang days sales outstanding is money siya ang gasukod og pila ka days nga ma-receive sa company ang payment gikan sa ilang mga customers nga katong utang. Tapos, ang days sales outstanding if short lang ang days nga iyahang makuha, meaning kanang pag short is kanang better. Kay pag short lang is dali lang ma-receive or dali lang mabalik sa company ang ilang kwarta. While if longer, worse siya. Kay if longer, taas pa kayo ang hultonon sa company nga mabalik sa ila ang ilahang kwarta. Third one is the customer's relationship management. So, ang customer's relationship management is ginakip nila ang ilahang relationship sa ilang customers. Tapos, gina-understand nila kung unsa sila nga way or types gabayad. So, for example is, ang company is ilahang na notice ng ilahang isa ka customer is kanang always gid siya magbayad nga kanang on time. Tapos ang buhaton sa company ana is ilahang hatagan og reward and discount tong ilang customers. And on the other hand is if manotice sa company nga kanang nasilay isa ka customer nga kanang dili magbayad og kanang iyang credits, late siya per me. So, ang buhaton na sa company is mag-adjust sila like ibago nila ang ilang techniques. Bago sila og rules nga instead nga kanang long pa ang ilahang pagpa-pay sa ilahang credits, ilahan nang i-short kay para dali lang mabalik sa ilang kwarta. Kay if ilahang ipa-short, magbayad na lang man din dali sa ila ang mga customers. Next would be operating
excellence. Operational excellence is wala na ko kabalo. Next would be the operational excellence. So, let's say nga ang company is gi-check niya ang kanang record, ilahang record. Tapos, nakita nila nga 20% of their customer is kanang always late ng bayad. So, with that, ang buhaton sa company is ilahang mahunahunaan nga ang ilahang credit policy is kanang relax lang kaayo tungod kay na measure din nila din nga maybe tungod ana is busa ang ilahang mga customer is kanang late ka pang bayad tungod kay relax lang kayo ang ilang credit policy so ilang i-change. So mag-decide sila nga shorten payment na lang. Instead nga ang ilahang pa-payment is 60 days, himuon na lang nila og 40 days. So para same magyapon siya sa customer relationship management para ang ilahang pag-collect sa kwarta is dali lang. And next is the access to capital. Access to capital means how easily a business can borrow money or get financially support from the bank or the investors. So, kung ang company is naa siya strong nga account receivable, meaning na sila mga customers nga pay on time. Plus, ang ilahang record is accurate. So, ang bank ug ang mga lenders, nagid na sila dako nga trust ana nga company. For example, ang company A is mag-collect sila og payment quickly from their customers. So, meaning naa sila strong account receivable. While ang company B is always sila mag-struggle when it comes to mag-collect sila og mga payment. So, meaning ang customers is mga late magbayad. Late ang payment sa ilang mga customers. So, the last one is stakeholders confidence. So, stakeholders confidence is kaning mga stakeholders is mo ni sila ang mga people nga kanang naa sila interest when it comes to company. Example ana is ang mga owners, employees, investors and partners. So if makita nila nga ang isa ka company is strong sila og accounts receivable, kabalo sila mag-manage sa mga credits. So mahatagan ay kunang murag imuha silang persuade nga mag-invest sa inyong company. Manang confident din kay sila nga kanang ang company is kanang well managed siya, tsada ang ilang pagpadagan silang company kay wala ilang man na manage bisan ang mga credits. So tsada gid ang pagpadagan sa company. That would be the last strategic management drives several business. So that is the ibalik na ko. Stakeholders' confidence would be the last business outcomes. Now, I am going to discuss the objectives of managing accounts receivable. So first is the timely collection payment. So, dapat sa company is naagid sila kanang mag-set sila og kanang mga clear nga kanang payment terms. So, ilaha po nang i-assure nga kanang maka-follow up sila sa ilahang mga customers about sa mga payment. So, for examples, ang business is maghatag sila og kanang 20 days to pay sa ilang mga customers. So, dapat ang buhaton sa business or sa company ana is mag-remind sila regularly sa ilahang customers before the deadline or before the 20 days. Kay para ma-avoid ang kanang mga late bitaw nga pagbayad, late payment sa ilang mga customers. So, the second one would be the minimize bad debt. So, in order para minimize nila ilang bad debt is dapat i-assess nila ang customer's credit history before sila mag-allow nga maghatag og ana nga credit sa ilang customers. Dapat ang mga business is makabalo sila sa ilang customer if kanang
kanang trustworthy ba siya or worth it ba nga pautangon siya ing ani. Dapat sa business is kabalo sila sa kung ang ilabang customer is magpay ba siya on time or dili. So dapat gyud nga needed na to nga i-check na to ang credit worthiness sa ato ang mga sa atong mga customers nga kanang ato pa lang hatagan og credit kay para in the end dili kita ang kanang maglisod or dili ang business ang maglisod og kanang tingil if ever nga deadline is over. And the next would be optimize cash flow. So optimize cash flow is if ang receivable is makollect siya quickly, ang business naa siya daghan nga kanang cash available para magamit niya sa kanang for investment bakaha sa investment or kanang mga day-to-day operations sa business. And as what I have said kanina nga kanang kung shorter ang pag collect sa mga accounts receivable is better because dali ra ma-convert ang kwarta nga makuha sa company. So bali dali lang nila ma-receive balik ang kwarta nga kanang ilang gipautang. So improve financial reporting is making companies' financial report more accurate, clear, timely. When financial reports are well prepared, they help the managers, investors, and other stakeholders to understand the financial position of the business or the company. So, in financial reporting, there will be the income, the expense, the asset, and the debts. While the next one is improve working capital management. So this is making sure that the company or the business has enough short-term assets like cash, receivable to pay for the short-term obligations. Mga short-term obligations like mga bills and mga salaries like that. So next would be enhance customers' relationship. So businesses that manage receivable will also maintain the positive relationship with the customers. So, for example, ikaw na business is nag-offer ka sa imong mga customers o kanang mga flexibles nga kanang payment. Kay ang flexible na mga payment man is muna siya mga payment nga kanang dili-diretso nimo sila pabayron. Magatagan nimo sila 30 days, 60 days may ana before sila mag-pay. So, with that, naka-show ka og professionalism og naka-build ka og loyalty sa imong mga customers. Last would be optimize working capital. So, optimize working capital is the goal is to manage the cash effectively or efficiently, ensuring that the company has enough liquidity to the daily or to the day-to-day operation while also reducing the risk of uncollectible debt or katong mga utang nga kanang wala na nangabayaran. So dapat may i-reduce na siya kay para dili siya mahimo nga sagabal sa atong business. Credit policy, it is all about setting of rules in a company. Mo ni siya bali ang guide sa company when it comes to pag-grant og mga credit sa customers. So, in credit policy, there are two main types, the liberal or lenient credit policy and the conservative or tight credit policy. A liberal credit policy, go-offer ni siya og flexibility to customer. So, once magid na mag-offer ka og flexibility sa imong customer, flexibility payment means katong akong giingon kaganina nga kanang dili siya kuan og kanang payment nga diretso gahatag siya og time, taas nga time sa iyang mga customers para mabayaran ang kanang mga utang. So pag implement ka og kanang flexibility nga payment, maka-attract gyud kag daghan nga customer, mag-increase ang imong sale
It is because ang mga tao man is gusto man na sila og kanang taas pa nga time nga aya sila makabayad sa ilang utang kay kuan. For example, if taas pa ang time so makatigom-tigom pa sila, so taas pa ilang matiguman so makabayad gid na sila for sure. So mo na siya ang kuan, liberal or lenient credit policy. Dili kay siya strict when it comes to payment. While on the other hand is ang conservative is ang business is strict siya when it comes sa pagpautang sa ilang customer. Ga-allow sila og credits pero dito lang sa katong mga person or mga consumer or katong mga customers nga good ang ilahang record bitaw kanang hatagan nila na og credit kay kabalo sila nga kanang makapay ni siya nga person. Ingan na ay hala sila gapa-credit sa isa ka person if trusted kanang ingana strict sila when it comes to pagpautang. So next would be the credit policies and collection. So credit terms are same, continuation lang ni siya. So first kaganina is about credit policy. Now I am going to discuss the credit terms. So credit terms are the payment terms mentioned on the invoice at the time of buying goods. So mana ni siya ang balikwarta. So time of buying goods. It is an agreement between the buyer and the seller about the timings and payment to be made for the goods brought on credit. It is also known as payment terms. So naay elements, so daghan ng elements aning sa credit terms. So first is cash on delivery or COD. So mga millennials kabalo na sila unsa ng COD kay as of karon na gabi na kay ka high tech. So naanay mga himo nga mga Shopee, mga TikTok. So mo nang dili na rare ding word ang COD. It is because ginagamit ni ang COD if mag-pay ka og kanang imuhang order nga ay palang gaabot. So ang COD is the payment is due at the same time as the product or the service is delivered. So for example sa kanang mga TikTok or sa mga Shopee, aya nagkagahatag sa imuhang bayad once nga ang imuhang order is nag-abot na mismo sa inyong balay. So that is the example of COD. Next would be payment in advance. So si payment in advance is opposite siya ni cash on delivery. Kay si payment in advance is ang seller ga-demand siya sa buyer nga magbayad na siya daan or maghatag lang siya daan og kanang pang partial lang before i-deliver ang iyahang goods nga iyang gi-order. Ano siya. Then next would be the prepaid. Ang prepaid mo gini siyang exactly nga kanang opposite ni COD. So the buyer is required to pay the full consideration for the seller before the delivery on goods. So ganina sa payment in advance, diba, is murag partial lang ang gina-require nga ipabayad sa imo ha. So ang seller ang nagdemand. Pag abot sa prepaid, ang buyer is nag-require na siya nga mag-pay siya og full sa seller before i-deliver ang goods or ang product nga iyang gi-order. So mo na siya. Next would be the stage payment. So ang stage payment means nga ang pagbayad is step by step. So meaning step by step, instead nga bayaran nimo siya full at once. So one time na nimo siya bayaran, dili nimo na siya madu kay murag agreement na siya nga kanang imong pagbayad is step by step. So ang imuhang payment is gina-divide na nimo siya sa kung unsa ang inyong giagrihan. So, bill of exchange is meaning aning bill of exchange would be kuan siya written agreement nga kanang or agreement siya nga nag-allow sa buyer nga to pay a later date. So naka-state dito nga for example nga I will pay you this amount on this day. So naka-state din na sa written promise nga kanang kung pila yang mabayaran og unsa nga date. Next would be N10 and N15. So meaning ani is applicable lang ni siya sa mga credit sales. So ang notify maximum credit period allows payment. So
Ang N10 meaning ana is ang net credit period is 10 days lang ni mo siya dapat mabayaran. And then sa N15 is 15 days. Next would be 2/10. So, and na N over 30. So, the credit term of means that you will get a discount 2% if your account is within 10 days is makabayad ka sa imuhang credit nga mag-due siya in 30 days. So, once nga makabayad ka in 10 days nga kanang wala pa nag-due imuhang utang, na makasave ka or maka-discount ka og 2%. So, 210 and N30 or EMO, meaning sa EOMDI is end of the month. So, the credit term implies that you will get discount 2% if you pay your account within the first day of the next month. So, if nagbayad ka first day sa next month, naa kay 2% na discount. Ing ana si end of the month. Next would be 210 or ROM. ROM stands for receipt or goods dating method. So, this means that a credit term means that you will get 2% discount if you make payment within the first day after the goods are received. So, dapat mga makabayad ka o kanang payment within the first 10 days of the goods are received. So, dapat makabayad ka daan para makadawat ka og 2% nga discount. Today, I am going to discuss or continue my discussion on credit policies and collection. And I am going to continue my discussion on credit standards. So, credit standards refers to the criteria or guidelines used by the lenders to assess the creditworthiness of the borrower. So, maning gina-check nila kung ang ilaha bang i-allow nga magka-credit is worth it ba, kanang maka-pay ba ang ilang mga borrowers. So, this standard helps lenders evaluate the risk and associated with extending credit and determine the terms and conditions of the loan. So, this would be big help good if i-assess nila kung kinsa ang ilahang mga creditworthiness. Kung ilabang borrower is maka-pay ba siya, wala by risk if ever nga ipaborrow nila na siya ang ilang mga customer. So, credit standard elements has 4. So, first is credit history. So, credit history is gina-check sa lender if ang person is na-handle ba niya o di-handle ba niya ang iyang mga credit in the past. So, gina-check sa lender if ang ilahabang borrower is wala siya history nga kanang wala siya naka-unpaid sa iyang mga credits. So, gina-check pod na sa lender if ang kaniba siya nga borrower is ga-pay ba ni siya on time or dili para malikayan nila ang risk. So, the second is income and employment stability. So, ang income and employment stability is gina-check sa lender if ang ilahang borrower is na ba siya stable nga job or ma-insure ba nila nga kani siya nga borrower is maka-repay siya sa iyahang loan if mag-abot na ang time nga kanang due date na. So, need gid nila i-check if ang ilahang borrower is na stable na job para ma-secure nila or ma-sure nila nga kanang walay risk. So, ma-sure nila nga makabayad ni siya na person or kani nga borrower in the future. So, next, the third one is debt to income ratio. So, ang kaning debt to income ratio is gina-compare ang borrower's monthly debt o ang iyahang income. So, gina-check if ang borrower ba is naa ba siya kanang daghan na ba siya og kanang mga utang or mga debt kaysa income. Kay if ever ngayong ani makanahana ang lender nga murag taas kaayo siya nga risk if ever nga ilaha pa ni siyang ipaborrow kay na naman siya daghan nga kanang debt. So if ever nga ipautang pa nila ni siya, so mas magsamot og kadaghan ang iyahang debt.
So, the last is collateral. Collateral means ang lender mag-ask siya og collateral which ang kanibang borrower is naa ba siya mga car, land, or property nga pwede siya makuha if ever nga kanang borrower is mag-fail siya nga magbayad sa iyahang mga utang. So, halos agad sa kanang mga company is ginagamit gid ni ang collateral kay if ever nga ano yung person is dili siya makabayad, pwede nila makuha ang ilahang house and lot bakaha. So now, I am going to discuss the last policy, which is the collection policy. So, collection policy, it is a guide that helps the business to collect money from customer who haven't paid yet. So, ang kani siya is all about sa mga customers nga kanang wala pagabayad. So, it explains unsa ang buhaton sa company if ang ilahang customer is ma-miss nila ang pagbayad. So, like unsa ilahang buhaton if unsaon nila pag-remind ang ilahang customer, unsaon nila pag-contact o unsa ang mga steps nga kailangan nila buhaton sa katong mga customers nila nga kanang wala pa lang ng bayad sa ilahang mga utang. So that is collection policy. So good day, ma'am. Today I am going to continue my discussion about accounts receivable management. But today I am going to discuss the extending credit and minimizing bad debts. So first is, what is extending credit? So extending credit is, it allows the customers to purchase goods and services on credit rather than nga ipabayad nila siya diretso in cash. So ang extending credit is iyang ginala iyang customer nga magpalit sa siya, iyahaning i-purchase ang product of our services karon pero dili pa siya magbayad in cash. So, with that, ang extending credit is maka-attract siya og more customers. Kay naman yung mga customers nga mas i-prefer nila nga kanang hatagan sila og taas nga time to pay for their debts kaysa pabayaron sila diretso. So, mana siya ang extending credit. While ang bad debts is muni siya ang mga uncollectible na siya nga accounts receivable. So, ang example if ang company is naa siya isa ka customer nga wala na nagbayad or nagfail siya og pagbayad sa iyahang credit. So, matawag na to siya nga kanang bad debts kay dili naman to nila ma-collect ang kanang amount na dito sa customer is because nagfail naman siya, wala naman siya gaibayad. So, how does business balance it? So, first is credit worthiness and reliability. So, the business should kanang ilahang itan-awon ang kanang credit worthiness o reliability sa ilang customer. So, first is i-check nila ang kanang background sa ilang customer if feeling nila nga kanang or ilang i-check nga kanang ilahabang customer is wala ba siya background or history nga kanang wala siya gipambayaran na payment. And then, dapat i-check sad nila nga kanang reliable ba or kanang masaligan ba ni siya nga customer if naba ni siya stable na job kay para maka-pay siya in case nga mag-due date na ang iyahang credit. So, dapat yun nga, i-check sa nila ang kanang background sa ilahang customer, ayhan nila hatagan na siya og credit nga kanang or ayhan nila nga i-allow na siya nga makautang sa ilaha. So next would be clear credit policies and procedures. So dapat ang business naa siya kanang written nga kanang promises or written nga mga guidelines, policies ing ana kay para makita dito kung example kung giunsa nila paghatag ang kanang credit o unsa pod ang kung kanos example nahatag na nila ang credit o kung kanos ang magdue ang ilahang credit, kung kanos nila need ni siya bayaran. And then dapat naka-state po dito if unsa may hitabo if ever nga ang ilahang customer is dili siya makabayad on time or ilahabang customer is unsay mahitabo if ever nga dili siya makabayad. So with this, kung ang company is naa siya clear nga policies, maka-help ni siya nga maka-avoid og confusion sa ilang mga customers and also maka-improve ni siya sa ilahang cash flow management. So next would be diversifying the credit
portfolio. So, dapat ang business is dili lang siya mag-rely sa one or two nga customer. So, dapat spread nila ang ilahang credit sales sa different nga kanang mga customer. So, kailangan daghan gyud ang ilahang customer. Kay if ever lugar nga ang company is isa lang iyahang customers, tapos ang kanang iyang customer is nag-fail pa gyud, so na siya lose. Na siya mga lose. Pero if ever ang company is ang iyang mga customer is different, so if different tapos ang isa is na lose, so wala kay siya isa ka customers nila is na lose, so wala kayo siya kanang lose sa iyahang company kay isa ra man niya daghan man ang iyang mga customer. So dapat gyud nga i-spread nila ang ilahang customer, so dapat daghan ang ilahang mga customer para maka-avoid sila og lose sa ilahang company or sa ilahang business. Next would be credit risk mitigation tools. So ang kaning credit risk mitigation tools is tools ni siya nga makatabang sa company nga makaprotect sa mga loss. So for example ani is kanang collateral. So collateral is asset sad na siya. Tapos, ang collateral is iyang ginahimo aning if ever nga kanang ang imuhang customer is dili siya makabayad on cash, pwede nimo kuhaon ang ilahang balay, ang car, ang motor, o unsa pa mga land ba para bali mo imong himuon na collateral. Hindi man siya makabayad in cash, so mo na lang na imuhang kwaon. So, kung ikaw ang company tapos ikaw ang maningil, so wala na kay lose, kinaaman kay makuha gyapon sa iyaha if ever nga wala siya kwarta nga ibayad. So next would be the guarantee. So bali mo ni siya ang bayad if ever sa company, if ever ginatawag sad ni siya nga kanang third party siya sa company, kay bali siya ang magbayad if ever nga ang borrower is magfail siya og bayad sa ana siya. So next would be insurance. So, bali ang insurance is mo ni siya ang gahelp sa company nga makabayad sa mga damage. So, today, I am going to discuss the steps in evaluating customers and creditworthiness. So, what is creditworthiness? So, ang creditworthiness is mo ni siyang before maghatag ang business og credits, ilahasang gina-check una ang background anang ilahang customer. So, gina-check nila if ang ilabang customer if makapay ba gid na siya. So, naay 5S nga maka-help sa business mag-determine if ang ilang customers is naabay creditworthiness. So, first is character. So, ang ginabuhat sa company is gina-check sa nila una if ang ilahang customer is trustworthy ba siya ug makapay siya on time. While ang capacity is gina-check if ang ilabang customer is na siya enough nga kwarta, enough nga income para makabayad siya sa mga debts. And next is collateral. Collateral is assets ni siya. So kani is ang customer is gahatag siya, mo ni ang ginahatag sa customer if ever nga dili sila makabayad og cash. Like for example, if ay kanang due date na niya, kailangan na gyud nga maningil na ang business tapos walay cash ang kanang customer. So, naaman sila agreement or collateral nga nasabutan. So, instead na cash ang kwaon na lang sa company or sa business is kanang ilang property, car, or kanang ilang motorcycle ba depende sa ilang nasabutan. While capital is gina-check if financially stable ba ang business or ang customer. Next is condition. Ang condition is outside factors ni siya nga maka-affect siya sa payment sa imong customers like ang economy or business situation. So that is the 5 M's that can help the business to evaluate if their customers or the borrowers is trustworthy ba siya. So today, I am going to report the techniques and the analysis.
So, an account receivable aging schedule is a tool for business to manage outstanding invoices and track customers' payment times. An aging schedule classifies accounts receivable based on the length time they have been outstanding, offering an overview of credit and collection efforts. It is used to maintain cash flow, minimize bad debts, and inform financial decision. So as you can see, I attached table here. This is the example of aging report. So aging report shows that in here it shows that the Apple has amount 5,000 under the current. So it means that their payment is still within due date. While the Google, it has 7,000 under 1 to 30 days and 500 under 31 to 60 days. It means that their payment is slightly overdue. And the last one is the Netflix. So the Netflix has 8,500 under 31 to 60 days. So it means that the Netflix has already 1 to 2 days month late. And the total of amount receivable is 27,500. So this is the money that the company is waiting to collect, or this is the money that is their receivable, or that is the money that they need to collect. And average collection period is this is the amount of time it takes for a business to receive payment owned by its client in terms of account receivable. So the formula of average collection period is average account receivable divide net credit sales times 365 days. So for example, we have 200,000 accounts receivable and then net credit sale of 900,000, and we are going to times it to 365 days. So the result would be 81 days. So it takes 81 days to the company to collect the receivables. So that is all about the technique and analysis. Today I am going to continue my discussion about techniques and analysis. So there are 5 techniques. First, I am going to discuss the invoice generation and delivery. So invoice generation and delivery means ang company or ang business is ga-create sila and ga-send sila og mga invoices on time sa ilang mga customers para ma-avoid ang confusion o ang mga late nga payment. Next is payment tracking. So gina-track sa business or sa company ang mga invoices if paid na ba or naa pa bay uban nga kanang mga pending pa lang or kanang wala pa nga bayaran. Third is payment reminders. Ang payment reminders is ang business gasend sila og polite reminders before and after the due date. So gasend na sila daan og mga reminders or gina-remind nila ang ilang mga customers nga hapit na ilang due date, so need nila mag-pay. The next is resolving disputes. So ang resolving disputes is ang company or ang business is gina-solve nila ang billing problems quickly para makip nila ang good customers relationship. Ilaharan na siyang mas stable, ilaharang makip ang ilang relationship sa customers. So last is escalation and follow up. If payment are still delayed, so ang buhaton sa company is mag-send sila og stronger nga reminder sa ilang customers or makig-negotiate sila og kanang payment plan sa ilang mga customers. So that is the 5 technique analysis: the invoice generation and delivery, payment tracking, payment reminder, resolving dispute, and escalation follow-up. I'm going to share the case study. So my case study is entitled Manufacturing Chaos Reduction Through Enhanced Process Control. So the challenge is a $100 million manufacturing company faced problem in their receivables. They had many disputes
and high employees turnover, which caused delays in billing and customers relationship and poor customers relationship, So the solution is the company use automated account receivable or account receivable system with AI and RPA bots to make tracking payments and handling disputes faster and more accurate. And the result for this is they reduce the past due balance by 54% and a 33% decrease in bad debt, and this improved their cash flow and it helped the company to grow. So that's all about my case study. That's all what I can discuss. So this would be the ending of my report, and thank you for listening.